Elite Network o arkitektura ng isang sistemang ayaw mamatay. Bago ka magpatuloy, huminto ka sandali. Hindi ito tungkol sa chismis. Hindi ito tungkol sa pangalan. Hindi ito tungkol sa sino ang may kasalanan. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malamig. Kung handa kang marinig ang ideyang maaaring makapagpabago sa paraan ng pagtingin mo sa kapangyarihan, mag-subscribe ka na at manatili ka hanggang dulo. At kung sa gitna nito ay may maramdaman kang kakaibang paglamig, huwag mo agad itong itulak palayo. Baka iyon ang pakiramdam ng pag-unawa. Sa paglabas ng mahigit 3 milyong dokumento mula sa Epstein Files, hindi lang iskandalo ang sumabog. Tila may kurtinang inangat sa ibabaw ng isang sistemang matagal nang nabubulok sa dilim. Ang bawat pahina ay parang patak ng dugo sa kasaysayan. Hindi lang ito tungkol sa pangalan. Hindi lang ito tungkol sa krimen. Ito ay tungkol sa pagkabulok ng moralidad sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. At kapag ang mga haligi ng lipunan, politika, negosyo, entertainment, academia, ay nababalutan ng parehong anino, ang tanong ay hindi na kung sino ang may sala. Ang tanong ay, gaano nakalalim ang pagkasira ng mismong sistema? May mga nagsasabing ito'y simpleng iskandalo lamang, ngunit kung ito'y sintomas, ano ang sakit? Kung ang mga dokumentong ito ay tunay na salamin ng ating panahon, baka hindi tayo nanonood ng balita. Baka nasasaksihan natin ang mabagal na pagbagsak ng isang sibilisasyon. May mga pangalan. Bill Clinton, Donald Trump, Prince Andrew, Alan Dershowitz, Ehud Barak, Les Wexner, Leon Black, Michael Jackson, Kevin Spacey, Bill Gates. Mga pangalang lumitaw sa flight logs, social records, o pampublikong dokumento kaugnay ng isang network na minsang naging sentro ng pandaigdigang iskandalo. Mahalagang linawin. Ang paglitaw ng pangalan sa dokumento ay hindi ebidensya ng krimen. Hindi ito hatol. Hindi ito konklusyon. Ngunit ang tanong ay hindi tungkol sa sala. Kapag ang mga taong may access sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan ay magkakakilala, ano ang ibig sabihin nito sa sistema mismo? Kung ang reputasyon ng isa ay maaaring makaapekto sa marami, ang proteksyon ba ay nagiging instinct? Hindi conspiracy instinct. At kung instinct ang proteksyon, ano ang ibig sabihin nito para sa katotohanan? Ang sistema ay hindi tao. Isa sa pinakamalalim na pagkakamali natin ay ito. Iniisip nating ang problema ay tao. Ngunit ang sistema ay hindi tao. Ang sistema ay network, incentivo, top-up access, imba, mutual risk. Kapag ang kapangyarihan ay concentrated, ang koneksyon ay nagiging survival mechanism. Hindi dahil may masamang plano, kundi dahil ang interconnected power structure ay natural na ayaw mag-collapse. Hindi ito emotional. Ito ay structural. At ang structure, hindi natitinag ng galit. Kung ngayon pa lang ay may pakiramdam kang parang may piraso ng puzzle na hindi mo pa nakikita, ituloy mo. Dahil ang susunod ay hindi tungkol sa pangalan. Ito ay tungkol sa pattern. At kapag nakita mo ang pattern, mahirap na itong hindi makita. Elite density. Sa itaas, maliit ang mundo. Parehong mga tao ay nagkikita sa parehong summit, sa parehong private gathering, sa parehong philanthropic event. Hindi ito lihim. Hindi ito krimen. Ito ay elite density. At kapag mataas ang density, mabilis ang alignment. Ang pagyanig ng isa ay pagyanig ng marami. Kaya ang instinct ay hindi exposure. Ang instinct ay containment. Hindi dahil may kasunduan.
kundi dahil may shared vulnerability. At ang vulnerability sa itaas ay hindi pinapabayaan. Hindi pagtatago. Mahalagang linawin ito. Containment ay hindi automatikong pagtatago ng krimen. O containment ay risk management. Kung ang isang pangyayari ay maaaring magdulot ng economic instability, diplomatic fallout, institutional distrust, ang sistema ay may natural na reflex. I-manage ang pagyanig. Hindi dahil masama, kundi dahil ito ay dinisenyo upang manatili. Huminto sandali. Kung ang sistema ay dinisenyo upang manatili, ano ang mangyayari kapag ang katotohanan ay may kakayahang sirain ang pundasyon nito? Ano ang mas pipiliin ng arkitektura? Paglilinis o pagpapatatag? Complexity as a shield. Ang ordinaryong kaso ay simple. Ang kaso na may impluensya ay layered. May legal nuance. May cross-border implication. May reputational risk. May institutional impact. Hindi ito lihim na kasunduan. Ito ay structural complexity. At ang complexity ay nagiging natural na shield. Hindi dahil may utos, kundi dahil ang masalimuot na sistema ay mahirap basagin. Hindi ito pader. Ito ay maze. At sa maze, ang katotohanan ay hindi agad nakakakita ng labasan. Kung sa puntong ito ay may pakiramdam kang parang may hindi tama, huwag mong i-dismiss. I-comment mo ang isang salita lang. Hindi para makipagtalo. Hindi para mag-akusa. Kundi para kilalanin na may bagay kang napansin. Dahil kapag mas marami ang nakakakita ng pattern, mas nagiging mahirap itong baliwalain. Mag-subscribe ka na rin para sa tuluyang deep dives sa mga issue dito sa Anino ng Makabagong Mundo. Memory is shorter than power. Ang dokumento ay nananatili. Ang atensyon ay hindi. Sa modernong mundo, ang paglimot ay hindi kailangang pilitin. Sapat na ang anibagong headline, panibagong krisis, anibagong ingay. At ang dating iskandalo ay nagiging archive. Hindi ito pagtatakip. Ito ay attention drift. Ngunit ang epekto ay pareho. Ang sistema ay nananatili. At ang publiko ay pagod. What if it's not evil? Narito ang mas malamig na ideya. Paano kung ang problema ay hindi kasamaan? Paano kung ang problema ay architecture? Kapag ang mga taong may impluensya ay magkakakonekta, ang kanilang survival ay magkakabit. At kapag ang survival ay magkakabit, ang instinct ay proteksyon. Hindi dahil may sabuatan, kundi dahil may shared exposure. At kapag ang exposure ay shared, ang pagguho ay hindi personal. Ito ay systemic. The erosion you feel. Bakit may pakiramdam ang publiko na may kulang? Hindi dahil alam nila ang lahat ng detalye, kundi dahil nararamdaman nila ang pattern. Ang tiwala ay hindi nababagsak sa isang araw. Ito ay lumuluwag. Unti-unti. Parang tornilyong hindi mo napansin na umiikot na pala. Hanggang isang araw, may marinig kang pangalan. At hindi ka na nagugulat. Hindi ka na nagagalit. Napapagod ka na lang. At ang pagkapagod ay tahimik na kapangyarihan ng sistema. The existential edge. Kung ang sistema ay natural na pinoprotektahan ng sarili nito, may limitasyon ba ang transparency? Kung ang stability ay laging mas mahalaga kaysa sa pagyanig, ang katotohanan ba ay laging may hangganan? Hindi ito tanong ng pangalan. Hindi ito tanong ng sala. Ito ay tanong ng disenyo. At kapag ang disenyo ay mas mahalaga kaysa sa accountability, ano ang mangyayari sa tiwala? Are we inside it? May mga pangalan na kapag binanggit, parang pamilyar na kanta. Paulit-ulit sa balita, sa usapan, sa mga dokumentong tulad nito. Kapag naririnig mo ang mga pangalan, Bill Clinton, Donald Trump, Prince Andrew, Alan Dershowitz, Ehud Barak, Les Wexner, Leon Black,
Michael Jackson, Kevin Spacey, Woody Allen, Chris Tucker. Huwag mong isipin agad ang krimen. Sandali, Pigilan mo muna ang galit o pagtatanggol. Isipin mo ang proximity. Ang pagiging malapit nila sa isa't isa, sa kapangyarihan, sa pera. Isipin mo ang density. Hindi ito isang listahan lang. Ito ay isang mapa ng mga koneksyon na siksik at magkakaugnay. At higit sa lahat, isipin mo ang network na may kakayahang mag-absorb ng pagyanig. Isang sistemang kayang lunukin ang iskandalo, protektahan ang mga miyembro nito, at panatilihing buo ang istruktura. At tanungin mo ang sarili mo. Ikaw ba ay nasa labas ng sistemang ito? Isang simpleng tagamasid? O bahagi ka ng audience na, sa ayaw at sa gusto, ay umaasa dito para sa stability? Ang stability ng ekonomiya, ng politika, ng mismong mundong ginagalawan natin. Dahil ang stability ay komportable. Nagbibigay ito ng pakiramdam ng kaayusan sa isang magulong mundo. At ang komportable ay bihirang magtanong. Bihirang suriin kung ano ang halaga ng kapanatagang iyon at kung sino ang nagbabayad para dito. The system that refuses to die. Ang mga sistema na nagtagal na ay hindi basta-basta naglalaho. Mayroon silang sariling buhay, sariling inertia. Parang isang malalim na ilog. Ang agos ay patuloy lang kahit anong harang ang ilagay mo. Hindi sila basta namamatay. Nag-a-adjust sila. Nag-a-absorb ng shock. Nagre-realign. At kung may pagyanig, isang iskandalo, isang revelasyon, isang malakas na sigaw para sa pagbabago. Ang unang reaksyon ay hindi pagguho, kundi containment. Isinasara ang mga pinto. Itinatago ang mga dokumento. Pinapatahimik ang mga boses. Hindi ito dahil sa likas na kasamaan. Hindi palaging may masamang intensyon sa likod ng bawat nakasarang pinto. Dahil ang sistema ay dinisenyo upang mabuhay. Ang pangunahing layunin nito ay ang sarili nitong pagpapatuloy. Kaya ang mas mabigat na posibilidad ay ito. Baka sa paghahanap natin ng isang kontrabida, isang tao o grupo na may hawak ng lahat ng kasagutan, ay naliligaw tayo ng landas. Baka ang tunay na tanong ay, hindi kung sino ang nagkasala. Dahil sa loob ng sistema, ang konsepto ng kasalanan ay maaaring maging malabo, nababalot sa mga patakaran, at mahabang kasaysayan. Baka ang tunay na tanong ay mas malalim at mas nakakabagabag. May kakayahan ba ang sistemang ito na maging ganap na transparent kung ang transparency na iyon ay maaaring magdulot ng sarili nitong pagguho? Kung ang paglalantad ng katotohanan ay mangangahulugan ng pagkawala ng tiwala ng publiko, ng pagbagsak ng institusyon, ng kaguluhan. Hahayaan ba ng isang organismong mabuhay na sirain ang sarili nito para sa isang ideal? At kung wala, kung ang sagot ay hindi, ano ang ibig sabihin nito sa hinaharap? Paano tayo aasa sa katotohanan mula sa isang sistemang ang kaligtasan ay nakasalalay sa pagtatago nito? Kung ang kapangyarihan ay magkakakonekta, hindi lang sa mga pangalan at posisyon, kundi sa mga pabor, utang na loob, at mga sikretong pinagsasaluhan sa likod ng mga saradong pinto. Isang network na hindi nakikita, pero ramdam ang bigat. Kung ang survival ay mutual, kung saan ang pagbagsak ng isa ay nangangahulugang pagbagsak ng marami, na lumilikha ng isang alyansang hindi kayang buwagin ng simpleng investigasyon. Sila-sila ang nag-iingatan dahil ang kanilang kaligtasan ay nakatali sa isa't isa. Kung ang complexity ay isang natural na shield, isang gubat ng burokrasya, mga batas na may libu-libong pahina, at mga prosesong sadyang ginawang komplikado para walang sinuman, maliban sa kanila, ang lubos na makaintindi. Kung totoo ang lahat ng ito, malinaw na ang problema ay hindi isang tao. Hindi isang politiko. Hindi isang pamilya. Ang problema ay ang buong arkitektura. Isang disenyo na pinag-isipan, pinanday sa loob ng maraming dekada, at patuloy na pinapatibay sa bawat araw na lumilipas. At kung ang arkitektura na ito ay mas malakas kaysa sa pinagsama-samang galit ng publiko, mas matatag kaysa sa sigaw ng pagbabago sa lansangan,
Ano na nga ba ang tunay na papel natin sa loob ng dambuhalang makinang ito? Kung sa panonood mo, naramdaman mong may gumalaw sa paraan ng pagtingin mo sa kapangyarihan. Kahit isang maliit na pagdududa, isang bagong tanong na umusbong sa iyong isipan, huwag mong hayaang mawala ang pakiramdam na iyon. Ipasa mo sa mga taong alam mong hindi takot tumingin sa mas malamig, mas komplikadong bahagi ng realidad. Yung mga kaibigan mong handang makipag-usap ng mas malalim kaysa sa nakasanayan. At mag-subscribe dahil sa susunod na kabanata, hindi na natin pag-uusapan ang network. At ang mas nakakatakot na posibilidad na baka ang pagguho ay hindi isang aksidente. Hindi isang pagkakamali sa kalkulasyon.